Sa aklat ng Deuteronomio, sinabi dito, 29, verse 29, aklat ng Deuteronomio 29, verse 29, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahayag ang kautusang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Deuteronomio 29, verse 29, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Pinamagatan ko nga itong kung alam ko lang, no? Kung alam ko lang. Ito yung ating topic, no? Kung alam ko lang. Amen. May mga ganitong pangyayari at karanasan sa ating buhay na hindi natin inaasahan. No, hindi natin ginusto. Masasabi na lang natin, kung alam ko lang. No, kung alam ko lang, amen, sasaktan, iiwan lang pala ako. No, lulukuhin lang pala ako ng asawa ko. No, ng girlfriend ko, ng boyfriend ko. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumama. No, kung ma-accidente lamang kami. No, may mga itong pangyayari karanasan sa ating buhay na hindi natin inasahan o ginusto. Na hindi na lang sana, hindi ko lang sana sa in-invite. No, ang dalag lang pala kaguluhan. Magnanakaw lang pala siya. No, may mga itong pangyayari at karanasan sa ating buhay na hindi natin ginusto at hindi natin inasahan. Amen? No, kung alam ko lang. Amen? No, kung alam ko lang, bibilhan pala ko, nagkaroon pala ako ni ate ng bagong sapatos, nagbili pa ako. No, may mga ganitong bagay, di ba? May mga ganitong pangyayari. Kaya nga, no, masabi lang natin kung alam ko lang. No, hindi na sana ako kumain ito kung sasakit lang ang tiyan ko. No, uuwi pala si kuya, sana pinadala ko to. No, birthday pala ni nanay. Ay saan nakapagpadala kung nakapaghanda tayo, di ba? May ganitong pangyayari o karanasan sa ating buhay ay kung alam lang natin talaga. Amen? Hallelujah. Nag-abroad ka na pala. Eh di sana nag-banding tayo, no? O kaya nakagraduate ka na pala, sa paano pumunta ako doon? Amen? Hallelujah. May mga itong pangyayari karanasan sa ating buhay na hindi natin inaasahan. At lahat tayo biktima nito. Amen? Hallelujah. Maliban sa Panginoon, walang iba. Amen? Ang Diyos yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos yung may alam. Amen? Kaya nga sinabi sa Deuteronomio 29 verse 29, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Amen? Sinabi dito, ngunit ipinahayag ang kautusang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Amen? Number 1, amen, hallelujah. Number 1, maging handa. At number 2, mabunga tayo. Amen? Sapagkat no, hindi pinaalam ng Diyos. No, inilihim niya, pero ipinahayag niya ang mabuting balita upang sundin natin ito. Amen? Sundin natin ang mabuting balita, ang kautusan ng Diyos. Number 1, mulang binanggit ko, maging handa. At number 2, maging mamunga tayo. Number 1, maging handa. Sinabi sa aklat ng 21, chapter 21, verse 34 hanggang 36. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, Lucas 21, verse 34 hanggang 36, kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan. At baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya maging handa kayo. Ito sinasabi sa verse 36. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas ng mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao na hindi napapaya. May meron sinasabi yung ating Panginoong Hesus dito. Una, sinabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan. Sa ibang salin sinasabi na huwag kayong malulung, huwag kayong malulung sa labis na pagsasaya. Ano ba ang mga ito? Gaya na lamang ng Facebook, Twitter, any games, any sport, amen, hallelujah, TikTok, YouTube, cellphone, laptop, computer. Hindi masama ang mga ito dahil mga bagay ito na sa ikakasiyahan natin. Pero
kung gagamitin natin ito sa mabuti at magandang paraan, ay kalugan tayo ng Diyos. Amen? Pero kung mawiwili tayo at malulong, amen, mawiwili tayo at malulong sa mga bagay na ito, tawag ito kalayawan na. No, labis na pagsasaya na. Pagkat sinabi sa aklat, amen, huwag tayo lalampasan sa sulat. Amen? Dahil kapag labis na tayo, masama na yon. Amen? Sabi nga ng aklat ng pahayag, amen, sabi ng aklat ng pahayag, kapag nagdagdag kayo sa nilaman aklat na ito, anong idadagdag sa atin? Yung sumpa, no, yung salot, yung idadagdag sa atin. Pero kapag nagbawas naman kayo, o tinanggal nyo yung nilaman aklat na ito, sinabi ng Panginoon sa aklat ng pahayag, ay tatanggalin din tayo sa aklat ng buhay. No? Ibabawas tayo ni Lord. Kaya nga, meron tayong bilang mananampalataya, limit, no? May limit tayo. Amen. Hindi lahat ng bagay makakabuti. Amen. Maraming maganda sa paningin, maraming masarap gawin, pero bilang mananampalataya, meron tayong boundary. Amen. Ito lang area mo eh. No? Ito lang yung may boundary tayo ha. Ito lang area mo. Huwag ka na, pag lumampas ka, makalupa ka na. Ibang galawan na yan. Amen? Tayo makalangit tayo eh. Kaya kapag lumampas tayo sa kalooban ng Diyos, amen, doon tayo napapasama. Amen? Parang ano lang yan, bisyo. Sugal, babae, mga lalakero, babaero, mga ganyan. Disco. Amen. Hallelujah. Drugs, beer house, no, simlang kalayawan, no, labis na pagsasaya, no, sila na na-addict, no, na-addict na sa mga bagay na ito. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, no, huwag tayong malulong o mawili. Amen, sa mga buhay sa libutan. Pangalawang sinabi na Jesus, sinabi niya, huwag mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan at sabi niya, huwag mawili sa paglalasing. No, huwag malulong sa paglalasing. Amen. Binago na tayo ng Panginoon, mga kapatid, no? Kahit tikim lang. Alam mo kapatid, ako, veterana ako dyan. At siguro dumaan tayo dyan, no? Inom. Makasyat ka lang 2 shot, 3 shot, di ka makakatulog. Biting yan. No, di ka mahihilo. Kailangan talaga isang bote. No, isang bote nito, kristal yun. Yan, sarap na natulog mo. No? Kapatid, no? Sabi ng Panginoon, mag-ingat na huwag mawili, malulong sa paglalasing kahit na pangpatulog lang. No, kahit na minsan lang. Sabi nga ng Panginoon, huwag. Amen? Alam ng Panginoon na ito ay di makakabuti sa atin. Amen? Alam ng Panginoon yung sinasabi niya. Amen? Pagkat, amen, ang Diyos natin, no? Ang Diyos natin talaga sa yung Diyos siya ng mga Diyos, Diyos siya ng lahat, no, sumasalat. Kasi walang ibang magtuturo. Amen, walang ibang tagapagturo. Sabi ng kasulatan, isa lang tagapagturo natin. Amen? Ang Diyos, ang ating Panginoong Sus. Amen? Sinabi niya sa pangatlong sinabi niya na huwag tayong malulung o sinabi dito, mag-ingat kayo na huwag maging abala sa inyong kabuhayan. Sa ibang salin, sinasabi, huwag matuon ang inyong pag-iisip sa mga huwag matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay. Kapatid, hindi masama. Amen, may negosyo tayo. O may trabaho tayo. Ang masama dito, kapatid, naging abala na tayo. Amen? Ang masama dito, itinuuna natin yung buhay. Amen? Sa trabaho, sa negosyo. Amen? Pinagpaalam nga tayo mga kapatid dahil yung iba walang trabaho, walang negosyo, tambay lang. Amen kapatid, alalahanin natin ang Diyos ang nagbigay, siya rin babawi. Amen, huwag natin hintayin yung bawiin ng Diyos ang trabaho mo at tulad nila, tambay din tayo. No, tulad nila, amen, nakatambay lang. No, huwag natin hintayin bawiin ng Diyos ang negosyo mo. Amen. Kung may negosyo ako, trabaho, amen. Hallelujah, mapalad ka, may negosyo ka, may trabaho ka, nung paggamit tayo ng buhay sa Diyos. Magkaroon tayo ng oras, magkaroon tayo ng panahon sa ating Panginoon. Amen. Ang Panginoon, amen, ay tulad ng magnanakaw. Amen. Sinong magnanakaw magpapaalam bukas? Punta ko riyan, ha. Magnanakaw ako, ha. Diba? Bukas, so, ganito oras, punta ko, ha. Nakawin ko TV mo, wala, di ba? Kaya nga yung Panginoon, hinambing tulad ng isang magnanakaw, darating yung Panginoon, hindi niya inasahan. Alam niyo ba, yung panahon ni Noe, dumating ang Lord. Amen? No, dumating ang Panginoon na di nila inasahan. Sinabi ng Lord, no?
gugunawin ko ang lupa sa pamamagitan ng tubig. Amen. Noon, si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at 7 niyang kasama, ipinangaral yung mabuting balita. Hindi nakinig, no, sumuway. Hindi sila sumunod, no, pinagtawanan. Amen. Ganyan tayo, kapatid, ng mga lingkod ng Diyos, pagkatawanan tayo ng mundong ito. Amen. Akala nila joke lang, no? Akala nila prank. Hindi naman tayo vlogger, di ba? Tayo ay legit, no? Legit tayo na mga lingkod ng Diyos na tayo, amen, na nagpapatotoo kung paano tayo binago ng Diyos. Amen. Kung paano tayo nakakilala, maraming nagsasabi. Amen. Relihiyon, hindi yan makapagbabago sa iyo. Amen. Yung pastor mo, hindi yan makapagbabago sa iyo. Totoo naman. Amen. Dahil marami buhay na nagpapatotoo, hindi lamang ako, hindi lamang tayo. Amen. Amen. Ang Panginoong Hesus talaga, amen, sa iyo nagbabago ng buhay. Amen. Siya lahat. Kaya mga kapatid, amen, maging handa tayo. Darating ang Panginoon na hindi natin inaasahan. Walang nakakalam. Tayo nakakalam ng kalooban ng Diyos at hindi mo ginagawa. Wala tayong may dadahilan. Amen, kapatid, mapapahiya tayo. Amen, mapapahiya na tayo. Sabi ng Panginoon, amen, lumayas ka. Amen, biblical, di ba? Sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Magkaima pa sa apoy na di mamamatay. Sabi ng Panginoon, mapahiya tayo. Ikaw nakakalam ng kalooban ng Diyos, hindi mo ginagawa. Amen, kapatid. Hallelujah. Magsisi na tayo. Amen, tumataliguran natin ating mga kasalanan. Pero huwag tayong mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Amen? Ang Diyos hindi siya tulad ng tao, yung pasensya, ang ikli lang. Ang Diyos, ang haba ng pasensya niya. Dahil ako, kapatid, ilang beses akong pinalo ng Diyos. 3 beses akong muntikang mamatay. Una, appendicitis. 3 oras na lang, sabi ng doktor, mamamatay na ako. Binigay sa operation ako, no? Operation, di pa ako inoperahan. Nakita ko sa salamin yung aking tiyan, dumudugo, inaahit. Tapos durukan ako ng pampatulog dito. Umiyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, pagaling niyo ako, bigyan ng buhay. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Dumating yung mga panahon, gumaling ako. Maraming panahon, nagkaroon naman ako ng sakit. Sakit na malaria. Acute na po yun. Malaria. Amen. Acute na. Tinawag ko naman uli ang Panginoon. Pangatlo, namaga yung tonsil ko. Ito, namaga na halos masakal na ako. Halos di na makahinga. Si Lord na naman ang tinawag ko. Amen. Mga kapatid, no? Hallelujah. Ang Diyos, kapatid, habang may buhay, may pag-asa. Kaya yung pag-asang ito, amen, ay wag nating aabusuhin. Dahil ang Diyos, no, may hangganan. Dahil sa ang Diyos na wala hangganan, may hangganan din ang Diyos. Amen. Tulad nating mga magulang, amen, hallelujah, pinapalo mga anak ang Diyos, no? Kala natin ang Diyos mabuti, namamalo din siya. Amen. Namamalo din ang Panginoon, kapatid, pero sa ikabubuti mo naman yon. Amen? Sa ikabubuti natin. Kaya nga, kapatid, pinakamagandang gawin natin at mabuting gawin natin, manalangin. Amen? Tulad sinabi ni Brother Lolito kanina, napakahalaga ng panalangin. Tulad ng mga patotoo natin, no, true prayer, no, answer God, no? Sinagot yung ating mga panalangin. Amen? Kaya, panalangin yan yung magandang at mabuting relationship natin sa Panginoon. Dahil lahat ng nilikha ng Diyos, tumawag eh. Lumapit eh. Amen? Hindi lang lumapit, tumawag eh. Nagmakaawa eh. Nagsumamo, nagpakumbaba eh. Amen? Kaya nga sinabi sa aklat ng Lucas 21 verse 36, no? Sinabi doon ng ating Panginoong Hesus. Lucas 21 verse 36. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas, ng mapagtagumpayan ang lahat ng nangyayaring kahirapan. At makatayo kayo sa harap ko ng anak ng tao nang hindi mapapahiya. Amen? Kapatid, walang malakas na tao kahit si Samson. No, si Samson na napakalakas, no, sa buong kasaysayan, buong daigdig. Sinong dadaig kay Samson o sinong ipaparis natin kay Samson? No, magiging makaka-record, no, ng ginawa ni Samson. 3,000 laban sa isa. Amen? No, 1,000 laban sa isa. Sino?
Amen? Hindi si Samson, si Superman na napanood natin o si Batman. Amen? Ito ay literal at biblical, no?